Tingnan niyo ang isang ito, buhay na ebidensya ng katamaran at panlalamang. Nagnanakaw ng basura ng kumpanya para pagkakitaan. Isang matalim na paghatak ang pumunit sa pananahimik ng gabi. Ang mahabang kuko ni Marites na bagong linis at kulay pula ay bumaon ng malalim sa nanginginig na braso ni Luciana Larissa. Ang balat ng babae ay malamig. Basang-basa ng ulan. At may amoy ng pinaghalong pawis at lumang karton. Ngunit sa halip na protektahan ang sariling katawan mula sa hanging tumatagos sa buto, nakayakap ng mahigpit ang panginginig ng mga braso ni Larissa sa isang malaking sako. Ang nag-iisa niyang manipis na kapote, napunit na sa laylayan, ay ibinalot niya sa sako upang hindi mabasa ang laman nito. Dahil sa loob ng sakong iyon nakasilid ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangako. Ngunit walang pakialam si Marites. Sa isang marahas na paghila, kinaladkad niya ang payat na katawan ni Larissa mula sa madilim na eskinita ng imbakan. Papasok sa mismong gitna ng bulwagan ng Soriano Logistics, isang magkabilang mundo ang nagbanggaan. Ang hangin sa loob ay may marangyang amoy ng inihaw na karne, mamahaling alak, at pinaghalong pabango na nagkakahalaga ng higit pa sa isang taong sahod ni Larissa. Ang liwanag mula sa malaking aranya ay tila mga karayom na tumusok sa mga mata niyang sanay sa dilim ng pabrika. Dito, sa ilalim ng maiinit na ilaw, nagaganap ang taunang charity gala ng kumpanya. Mga nakangiting mukha, mga kumikinang na alahas, mga basong may lamang gininto ang likido na marahang nag-uumpugan. Lumilikha ng musikang pambihira sa pandinig ng mga nasa ibaba. Isang matigas na pagtulak mula kay Marites ang nagpabagsak kay Larissa sa makintab na marmol na sahig. Ang lamig ng bato ay gumapang mula sa kanyang mga tuhod paakyat sa kanyang gulugod. Ma'am Veronica, pasensya na po sa abala. Boz ni Marit. Ginawang malambot at puno ng pag-ibig sa kapangyarihan. Nahuli ko po ang babaeng ito na nagpupuslit ng mga gamit mula sa likod ng warehouse. Natigil ang musika. Ang mga nag-uusap ay lumingon. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Veronica Soriano. Ang kanyang balat ay perpekto. Ang kanyang bestida ay tila hinabi mula sa mga bituin. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang ng kanyang matulis na takong ay nagiiwan ng mabigat na banta sa hangin. Huminto si Veronica sa mismong harapan ni Larissa. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling sampagita extract mula sa balat ng ginang ay sumipa sa ilong ni Larissa. Nagpabalikwas sa kanyang sikmura hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa alaalang bitbit nito ang amoy ng mga bulaklak sa burol ng kanyang anak na babae. My God! Marit. Malamig na wika ni Veronica. Ang mga mata ay nanliliit sa pandidiri. What is this foul smell? Nagkakalat ng sakit ang babaeng ito sa mismong charity gala natin. You know how much I hate filth. Buksan ang sakong iyan. Wag po. Isang paos at nanginginig na tinig ang lumabas sa lalamunan ni Larissa. Sinubukan niyang dapaan ang sako. Ang kanyang mga daliring may mga sugat mula sa paper cuts at pagbubuhat ay kumapit ng mahigpit sa manipis na plastik. Parang awa niyo na po. Huwag iyan. Basura lang po iyan na pinulot ko. Walang halaga sa kumpanya. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, buong lakas na sinipa ni Marites ang kamay ni Larissa. Isang pilit na pagkapunit ng tela ang umalingaw-ngaw. Bumuka ang sako. Hindi mga pyesa ng makina, hindi mga tanso o kagamitang opisina ang gumulong sa makintab na sahig. Mula sa loob ng maduming sako, nagkalat ang mga laruan, mga maliliit na kotseng gawa sa pinagtagpi-tagping karton na maingat na pininturahan ng kulay pula at asul. Mga manikang hugis tao na ginupit mula sa makapal na papel. Dinamitan ng mga retaso ng telang nakuha sa basurahan. Mga maliliit na bahay na may bintanang gawa sa malinaw na plastik. Pinuyatan niya iyon ng 3 linggo. 3 linggo ng pagpapakain ng sariling dugo sa mga lamok sa loob ng malamig na kwarto. Mapagdugtong lamang ang mga piraso ng itinapon ng bagay upang maging isang piraso ng pangarap. Para bukas, may maiabot siya sa mga batang gutom sa tondo. Nabalot ng katahimikan ng bulwagan.
hanggang sa isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Veronica. So, you're not just a thief. You're a hoarder of actual garbage. Umiling si Veronica. Nag-ayos ng kanyang perlas na kwintas. Hinarap niya ang mga bisita. Ang boses ay puno ng mapanlait na awa. Look at this. Ladies and gentlemen, ito ang dahilan kung bakit hindi umaasenso ang mga taong ito. We give them jobs, yet they choose to wallow in filth. Ang basura, kahit anong gawin mo, basura pa rin ang lilikhaing porma. Inangat ni Veronica ang kanyang paa. Ang matulis na takong ng kanyang sapatos na gawa sa balat ng ahas ay dahan-dahang bumaba sa ulo ng isang manikang papel. Ang ngiti ng manikang iyon ay ginuhit ni Larissa gamit ang isang lumang ballpen. Ngayon, ang ngiting iyon ay nadurog. Lumubog sa putik na nakadikit sa swelas ng sapatos ng ginang. Walang hiyaw na lumabas sa bibig ni Larissa. Walang luha. Isang matinding pamamanhid ang pumatay sa bawat ugat sa kanyang katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng semento. Nakatingin lamang siya sa nadurog na karton. Habang ang pakiramdam ng labis na kahihiyan isang makapal at nakasusulasok na hiya ay bumalot sa kanyang kaluluwa. Nakahiga siya sa sahig. Pinagmamasdan ang mga sapatos na kumikinang. Habang pinagtatawanan ang pinakadalisay na bahagi ng kanyang pagkatao. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang basag na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ganito na lang ba ang halaga ng pangako ko sa iyo? Anak, isang basahan na pwedeng tapakan at duraan ng mga nakasapatos na ginto security. Itapon niyo ang mga kalat na ito at isama niyo ang babaeng hindi natapos ni Veronica ang kanyang utos. Ang malaking LED screen sa likod ng entablado na kanina pa nagpapakita ng pangalan ng Soriano Charity Foundation ay biglang namatay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan bago ito muling nagliwanag. Ngunit hindi na logo ng kumpanya ang nakapaskil doon. Ang liwanag na nagmula sa screen ay nahulog ng direkta sa mukha ni Larissa na nakadapa pa rin sa sahig. Sa malaking telon, gumagalaw ang isang magaspang na video. Ang tanawin ay malayo sa karangyaan ng bulwagan. Ito ay isang eskinita na puno ng putik. Umaapaw sa mga barong-barong. At sa gitna ng putikan, nakaluhod ang isang babaeng nakasuot ng kupas na uniforme ng pabrika. Si Larissa. Sa paligid niya, 12 ng mga batang butot balat ang nakangiti ng pagkatamis-tamis. Yakap-yakap ang mga laruang karton na katulad ng mga nakakalat ngayon sa paanan ni Veronica. Ang audio ng video ay pumailan lang sa buong bulwagan. Malinaw at tumatagos sa kaluluwa. Boses ni Larissa. Basag dahil sa pinipigil na iyak. Habang iniaabot ang isang manikang papel sa isang batang may sakit. Huwag ka na iyak. Ito ang regalong pinangako ni Mama sa iyo. Hindi man totoo, pero ginawa ito ng may pagmamahal. Sana mapangiti ka na niya. Napatakip ng bibig ang ilang matataas na panauhin. Ang mga matang kanina ay puno ng pangungutya kay Larissa. Ngayoy unti-unting lumipat. Bumibigat sa paninisi. Nakatitig sa sapatos ni Veronica na kasalukuyang nakatapak sa kaparehong laruang nasa video. Sa itaas ng balkonahe, nakatayo si Don Emilio Soriano. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa barandilya. Ang mga mata ay nakatitig sa babaeng nakadapa sa sahig, isang babaeng hinusgahan nilang magnanakaw. Ngunit siya palang nag-iisang nagbibigay ng tunay na liwanag sa mundong pinabayaan ng kanilang huwad na lipunan. At sa gitna ng nakakapasong katahimikan, naramdaman ni Larissa ang matalim na paghinga ni Marites sa kanyang tainga. Huwag kang mag-ilusyon na bayani ka. Bulong ng supervisor. Ang boses ay nanginginig sa labis na puot at pagkapahiya. Bukas na bukas, hindi lang ang trabaho mo ang mawawala. Sisiguraduhin kong pati ang mga batang iniiyakan mo. Magdusa. Ang katahimikang namayani sa bulwagan ay kasing bigat ng isang libing. Ang mga hininga ng mga panauhin ay tila naging yelo. Nakabitin sa hangin habang ang bawat mata ay nakapako sa malaking screen. Sa video, hindi lamang mga laruang karton ang nakikita. Doon, sa gitna ng dumi at hirap ng tondo,
Ang mukha ni Larissa ay hindi mukha ng isang magnanakaw ng basura. Ang kanyang mga ngiti sa harap ng mga bata ay may dalisay na ningning na hindi kayang bilhin ng kahit anong hiyas na suot ng mga babae sa loob ng silid na iyon. Iyan ba ang tinatawag mong basura? Veronica, ang boses ni Don Emilio ay hindi malakas. Ngunit umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng bulwagan. Mula sa itaas ng ingranding hagdanan. Ang kanyang bulto ay tila isang anino ng hatol. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos na gawa sa mamahaling balat ay lumilikha ng tuyot na tunog sa marmol. Tila nagbibilang ng bawat pagkakamali ng kanyang asawa. Namutla si Veronica. Ang kanyang kamay na kanina ay mayabang na nakahawak sa kanyang perlas ay nanginginig na ngayon. Emilio, this is a misunderstanding. This woman, she's been taking company properties without permission. I was just trying to protect our image. Protect our image. Tumigil si Emilio sa huling baitang. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa kanyang asawa patungo sa nakadapa at basang-basang katawan ni Larissa. Look at her. Veronica, look at the filth you were talking about. She's doing more for the children of this country with our scraps than you are doing with my millions. Hinarap ni Emilio ang mga panauhin. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang pader ng pagiging praktikal na negosyante. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata nang sulyapan niya ang nadurog na manikang papel sa ilalim ng paa ng kanyang asawa. The gala is over. Deklara niya, isang maikling pangungusap na pumutol sa lahat ng pretensyon ng gabing iyon. Ati, Cruz, assist our guest. And Marit, make sure this employee is treated with the dignity she deserves, or you will find yourself in the same mud she just came from. Mabilis na kumilos ang mga tao. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na nagkakagulo. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Larissa ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Atilio, Rafael Cruz iyon, ang lalaking laging nasa anino ni Don Emilio, ngunit hindi ang tulong ng abogado ang tanging nararamdaman niya. Sa loob ng kanyang isipan, ang boses ng kanyang namayapang anak na si Myla ay muling bumulong. Nay, huwag kang iiyak. Maganda ang gawa mo. Sabi ko sa iyo, marami silang matutuwa. Ang alaalang iyon. Ang huling gabi sa ospital kung saan ang maliliit na daliri ni Myla ay humahawak sa isang hindi pa tapos na ibong karton. Ang nagbigay sa kanya ng lakas upang tumayo. Hindi siya tumayo dahil sa utos ni Don Emilio. Tumayo siya dahil ang kanyang dignidad ay hindi nakadepende sa awa ng mga taong ito. Dahan-dahan, sa harap ng lahat, lumuhod si Larissa at isa-isang pinulot ang mga nadurog na laruan. Ang kanyang mga galaw ay banayad. Tila naglilinis ng isang sagradong altar. Bawat piraso ng karton na may bakas ng sapatos ni Veronica ay itinago niya sa kanyang dibdib. Nang madaanan niya si Veronica, tumigil si Larissa. Ang taas ng kanilang pagkakaiba ay kitang-kita, ang isa ay balot ng sutla. Ang isa ay balot ng basang-basahan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang kinang ng puot sa mga mata ni Veronica ay natalo ng malamig at malalim na katahimikan sa mga mata ni Larissa. Ang basura po, ma'am, ay pwedeng gawing sining. Mahinahong wika ni Larissa sa wikang Tagalog na tagos sa buto. Pero ang pusong marumi. Kahit balutin niyo pa ng ginto, amoy bulok pa rin. Tumalikod si Larissa at naglakad palabas ng bulwagan. Bitbit ang kanyang sako ng mga pangarap na nayurakan. Hindi niya tiningnan ang mga kamera. Hindi niya tiningnan ang nakatitig na si Don Emilio. Ngunit bago pa man siya makalabas sa dambuhalang pintuan, hinarang siya ni Marites sa dilim ng pasilyo. Ang mukha ng supervisor ay puno ng malisya. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa gigil. Akala mo ba panalo ka na dahil lang ipinagtanggol ka ni Don Emilio sa harap ng mga tao asik ni Marites? Ang kanyang boses ay isang matalim na bulong. You're still nothing but a factory rat. Larissa. At ang mga batang iyon sa Tondo, I know where they live. Kung gusto mong manatiling ligtas ang pamilya mo, wag na wag kang babalik sa pabrika bukas.
Pirmahan mo ang resignation letter mo. O sisiguraduhin kong ang apoy na sisira sa buhay mo ay hindi lang galing sa galit ko. Huminto ang mundo ni Larissa. Ang takot na kanina ay nawala ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa kanyang sarili. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Larissa. Ang kanyang boses ay tila isang sinulid na malapit nang maputol. Ngumisi si Marites. Isang ngising puno ng lason. Let's just say, accidents happen in the slums every day. A small fire here. A lost child there. Don't test me. Larissa. Resign. Or lose everything. Sa labas. Ang ulan ay lalong lumakas. Ang bawat patak na bumabagsak sa bubong ay tila isang babala. Ang sikat ng araw sa Pasig ay hindi nagdadala ng pag-asa para kay Luciana Larissa. Sa halip, ito ay tila isang malaking pasanin na dumadagan sa kanyang paghinga habang naglalakad siya papasok sa gate ng kumpanya. Ang amoy ng usok ng mga truck at ang mainit na singaw ng aspalto ay humahalo sa amoy ng kalawang sa paligid. Hindi siya nakatulog. Ang bawat patak ng ulan kagabi ay tila boses ni Marites na nagbabanta sa kanyang pandinig. Sa loob ng pabrika, ang ingay ng mga makinang walang hinto sa pag-ikot ay tila isang malaking hayop na kumakain ng oras at lakas ng mga manggagawa. Walang puwang para sa katahimikan. Walang puwang para sa emosyon. Larissa, ano pang tinutunganga mo riyan? Akala mo ba dahil napanood ka sa malaking screen kagabi ay senyora ka na rito? Ang boses ni Marites ay humiwa sa ingay ng produksyon. Nakatayo ang supervisor sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nasa baywang. At ang kanyang mukha ay puno ng peking autoridad. Lumapit siya kay Larissa. Sapat na malapit upang maamoy ng huli ang matapang at murang kape sa hininga nito. Ma'am, magtatrabaho na po ako. Mahinang sagot ni Larissa. Hindi itinataas ang kanyang paningin. Talagang magtatrabaho ka. At higit pa sa dati. Ngumisi si Marites. Inilapit niya ang kanyang mukha. Ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Isipin mo na lang na utang na loob mo sa kumpanyang ito na hindi ka nakakulong ngayon. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Ma'am Veronica na hindi ka idinirekta sa presinto. Baka mabulok ka na sa selda. Kaya bilang pasasalamat, mag-overtime ka ng 4 na oras araw-araw. Walang bayad, para mabayaran mo ang perwisyo na idinulot mo sa gala. 4 na oras po pero ma'am. Kailangan ko pong pumunta sa Tondo para sa mga batang iyon, Larissa. Huwag kang maging tanga. Putol ni Marites habang dinuduro ang dibdib ni Larissa. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng karton. Binabayaran iyan ng serbisyo. At tandaan mo, isang tawag ko lang. Pwedeng maglaho ang maliit na mundo mo sa slum area. Maliwanag. Napako ang mga paa ni Larissa sa semento. Ang bigat ng salitang utang na loob ay tila mga kadenang nakagapos sa kanyang mga bisig. Alam niyang ito ay isang malaking kasinungalingan. Isang paraan ng panggigipit. Ngunit ang takot para sa kaligtasan ng mga batang umaasa sa kanya ang nagpatahimik sa kanya. Hindi pa natatapos ang kanyang kalbaryo. Sa tanghaling tapat, habang ang init sa loob ng warehouse ay halos hindi na kayang tiisin. Dumating ang isang grupo ng mga taong may dalang malalaking kamera at ilaw. Sa gitna nila ay si Veronica Soriano. Ang kanyang suot na puting blusa ay tila nagliliwanag. Isang malaking kaibahan sa maduming asul na uniforme ni Larissa. Ngumiti ka. Larissa. Utos ni Veronica habang inaayos ng mga staff ang buhok ng ginang. Gagawa tayo ng maikling video para sa social media ng kumpanya. Ipapakita natin kung gaano kami kasuportado sa iyong adhikaing gumawa ng mga laruan mula sa recycled materials. This will be good for the brand. Pero ma'am, hindi po ba kayo ang nagsabi kagabi na basura lang ang mga ito? Tanong ni Larissa. Ang kanyang puso ay kumakaba sa galit na pilit niyang itinago. Huminto ang mga tauhan sa paggalaw. Tumingin si Veronica kay Larissa. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng init. That was business. Dear, this is all heck new business. Ang tawag dito ay damage control. Now,
Pick up those boxes. Smile as if you're grateful. And tell the camera how the Soriano family is helping you achieve your dreams. Sapilitang pinatayo si Larissa sa tabi ng mga tumpok ng karton. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila lason na kailangan niyang lulunukin. Pinanood niya kung paano ginamit ni Veronica ang kanyang kwento, ang kanyang sakit, at ang kanyang pagsisikap upang magmukhang mga anghel sa harap ng publiko. Matapos ang mahabang oras ng pagpapanggap at dagdag na trabaho, gabi na nang iwanan si Larissa sa madilim na sulok ng warehouse. Ang kanyang likod ay sumasakit, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod. Ngunit sa halip na umuwi, umupo siya sa isang sulok kung saan ang liwanag mula sa isang maliit na bumbilya ay bahagyang umaabot mula sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang maliit na kahon ng gamot na napulot niya sa basurahan kanina, gamit ang isang maliit na gunting at pandikit. Sinimulan niyang hubugin ito. Sa loob ng ilang minuto, ang kahon ay naging isang maliit na sasakyan. Ito ang tanging sandali na nararamdaman niyang buhay siya. Ang tanging sandali na hindi siya alipin ng utang na loob o ng takot, habang maingat niyang ikinakabit ang mga gulong na gawa sa takip ng bote. Hindi niya napansin ang pulang ilaw ng CCTV camera sa itaas na dahan-dahang gumagalaw. Sinusundan ang bawat galaw ng kanyang mga daliri. Sa isang madilim na opisina sa itaas na palapag, isang lalaki ang nakatitig sa monitor. Hindi ito si Emilio. Ang anino ng lalaki ay mahaba sa dingding habang pinagmamasdan niya ang bawat detalye ng paghihirap at pagtitiyaga ni Larissa. Biglang bumukas ang pinto ng warehouse. Ang malakas na tunog ng bakal na humihiskis sa semento ay naging hudyat ng pagdating ng isang panganib. Isang matangkad na bulto ng tao ang pumasok. Ang mukha ay natatabunan ng kadiliman. May dala siyang isang X-up na puting papel. Lumapit siya sa direksyon ni Larissa. Ang bawat hakbang ay tila isang hatol ng bitay. Luciana Larissa Monteverde. Ang boses ay malamig at formal. May kailangan kang pirmahan. Inangat ni Larissa ang kanyang ulo. Ang maliit na sasakyang karton sa kanyang kamay ay tila naging isang marupok na kalasag laban sa taong nasa harapan niya. Ang lalaking nakatayo sa harap ni Larissa ay walang iba kundi si Aturi. Rafael Cruz. Ang kanyang itim na Amerikana ay walang kahit isang lukot. Tila isang baluti ng katotohanang mahirap tinitigan. Ang amoy ng mamahaling tinta at bagong imprentang papel mula sa hawak niyang dokumento ay humalo sa alikabok ng bodega. Ati, Rafael. Zombie ni Larissa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ito ay isang non-disclosure agreement. Larissa. Ang wika ni Rafael sa malamig na paraan ng isang propesyonal. Bagaman may kakaibang kislap ng pag-uusisa sa likod ng kanyang mga salamin sa mata. Nais ng kumpanya na manahimik ka tungkol sa nangyari sa gala. Bilang kapalit, mananatili ka sa iyong trabaho at bibigyan ka ng maliit na halaga para sa iyong proyekto sa Tondo. Tiningnan ni Larissa ang papel. Ang bawat letra ay tila mga langgam na gumagapang upang sipsipin ang huling patak ng kanyang dignidad. Kapalit ng pananahimik ko sa panlalait nila sa akin, tanong ni Larissa. Kapalit ng pagyurak nila sa alaala ng anak ko, bago pa makasagot si Rafael. Isang mabigat na yabag ang narinig mula sa itaas na palapag. Ang bakal na hagdanan ay gumaralgal sa ilalim ng bigat ng isang taong sanay na sinusunod ng lahat. Si Don Emilio Soriano ay lumabas mula sa dilim ng kanyang opisina. Nakatayo sa gilid ng rehas. Nakatingin sa ibaba. Rafael, leave us. Utos ni Emilio. Mabilis na tumalima ang abogado. Iniwan ang dokumento sa ibabaw ng isang kahon. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging mas lalong nakabibingi. Ang tunog lamang ng malalaking electric fan sa malayo ang nagpapaalala na hindi tumigil ang mundo. Dahan-dahang bumaba si Emilio. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng bato. Lumapit siya sa maliit na lamesang gawa sa karton kung saan naroon ang maliit na sasakyang kakatapos lang gawin ni Larissa. Inabot ni Emilio ang laruan. Ang kanyang malalaki at malinis na mga daliri ay tila isang banta sa marupok na sining ni Larissa. Ngunit sa halip na durugin ito,
Tiningnan niya itong mabuti. Bakit, tanong ni Emilio? Ang kanyang boses ay malalim. Tila galing sa ilalim ng lupa. Bakit ka nagpapakahirap gumawa ng mga bagay na itatapon din naman? Bakit hindi ka nalang humingi ng pera? Bakit kailangang dumaan ka sa ganitong uri ng paghihirap? Dahil ang pera po, madaling mawala. Sagot ni Larissa. Sa unang pagkakataon ay hinarap niya ang mga mata ng makapangyarihang lalaki. Pero ang laruang gawa ng kamay. May kaluluwa. Ang mga batang binibigyan ko. Wala silang pakialam kung galing ito sa basura. Ang mahalaga sa kanila, may nakaalala na kailangan din nilang mangarap. Napatitig si Emilio sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon, ang tingin niya sa mga tao ay batay lamang sa kung gaano sila kabilis magtrabaho o kung gaano kalaki ang kita na maidudulot nila. Ngunit sa harap ng babaeng ito na walang-wala, nakaramdam siya ng isang kakaibang uri ng yaman na hindi niya kailanman nakamit. Ngunit hindi siya nandito upang maging kaibigan. Bilang pinuno ng kumpanya, kailangan niyang protektahan ang kaayusan. Ang aking asawa ay hindi natutuwa sa atensyong ibinibigay ko sa iyo. Vika ni Emilio. Ibinalik ang laruan sa lamesa nang walang kahit anong emosyon. Gusto kanyang tanggalin, pero sinabi ko sa kanya na ikaw ay isang mahusay na manggagawa. Manatili ka rito. Larissa. Pero huwag kang gagawa ng ingay. Magtrabaho ka. Tumanggap ng sahod. At manahimik. Iyon ang pinakamabuting paraan para mabuhay ang mga batang sinasabi mo. Tumalikod si Emilio at naglakad palayo. Iniwan si Larissa sa gitna ng malamig at madilim na warehouse. Ang pakiramdam ng pagiging isang eksperimento sa mga mata ni Emilio ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Marites. Para sa kanila, siya ay isa lamang bagay na sinusuri kung kapaki-pakinabang pa o dapat nang itapon. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Soriano, hindi mapakali si Veronica. Ang amoy ng mahahaling kandila sa kanyang silid ay hindi makapagpatahimik sa kanyang isipan. Hawak niya ang kanyang tablet. Binabasa ang mga komento sa social media. Kahit na naglabas sila ng video ng charity, marami pa ring netizens ang nagtatanong tungkol sa tunay na kalagayan ni Larissa. Ang selos at ang banta sa kanyang perpektong imahe ay tila isang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Hindi pwedeng ganito. Bulong ni Veronica sa kanyang sarili. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling sofa. Hindi ko papayagan na isang hamak na manggagawa ang sisira sa pangalang binuo ko. Dinampot niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Marit. Wika ni Veronica. Ang boses ay matamis ngunit nakamamatay. Ayusin mo ang lahat. Ayoko nang makita ang mukha ng babaeng iyan sa pabrika. Pero bago siya umalis, gusto ko siyang makasama sa isang merienda. Imbitahan mo siya sa opisina ko bukas. Sabihin mo, may espesyal akong regalo para sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Veronica. Ang regalo na ibibigay niya ay hindi ginto, kundi isang bitag na sisiguradong hinding-hindi na makakatayo si Larissa kahit kailan. Ang bawat palapag na itinataas ng elevator ay tila isang hakbang palayo sa mundong kinagisnan ni Luciana Larissa. Ang mahinang pag-ugong ng mekanismo ay nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalayo sa ingay ng mga makina sa ibaba. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng isang malamig na hangin na amoy mamahaling bulaklak at bagong linis na salamin. Nakatayo si Marites sa gilid. Suot ang isang ngiting hindi mo malaman kung nangungutya o natatakot. Pasok na. Larissa, huwag mong paghintayin ang senyora. Ang opisina ni Veronica Soriano ay isang katedral ng yaman. Ang bawat gamit ay may kinang na masakit sa mata. At ang malalaking bintana ay nagpapakita ng buong lungsod na tila mga maliliit na laruan sa paanan ng ginang. Nakaupo si Veronica sa likod ng kanyang dambuhalang lamesang gawa sa madilim na kahoy. Hawak ang isang tasa ng tsaa na tila gawa sa manipis na talulot ng rosas. Drink your tea. Larissa. Maupo ka. Wika ni Veronica. Ang boses ay malambot at puno ng peking init. It's a special blend. Mas mahal pa ang isang sachet nito sa 3 araw mong sweldo. Kaya huwag mong sayangin.
Naupo si Larissa sa gilid ng malambot na upuan. Ang kanyang katawan ay nananatiling naninigas. Ang amoy ng sampagita mula sa pabango ni Veronica ay muling sumuot sa kanyang ilong. Nagdadala ng imahe ng puting kabaong at ang malamig na simoy ng gabi sa sementeryo. Napakapit siya sa kanyang palda. Sinusubukang pigilin ang panginginig ng kanyang mga kamay. "I called you here because I want to help." Patuloy ni Veronica. Habang dahan-dahang inilalagay ang tasa sa platito nito nang walang nililikhang ingay. Nakita ko ang video. It was touching. Hindi ko akalain na sa kabila ng pagiging simple mo, mayroon kang ganyang klase ng ambisyon. "I want to support your children in Tondo." Inilabas ni Veronica ang isang folder. Sa loob nito ay may isang dokumentong puno ng mga teknikal na salita sa Ingles. "This is a grant. Isang tulong pinansyal para sa iyong pangarap ng bata project. Ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ito bilang patunay na tinatanggap mo ang amoy basurang ang tulong mula sa Soriano Foundation. It's a win-win. Right, you get the money. And we get the peace of mind that we're doing our part." Tiningnan ni Larissa ang papel. Kahit hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, ang buhay sa kalsada ay nagturo sa kanya kung paano basahin ang panganib bago pa ito sumapit. Napansin niya ang isang maliit na talata sa dulo. Ang mga salitang confession, misappropriation, at voluntary resignation ay tila mga anino ng ahas na nakatago sa ilalim ng mga bulaklak. "Bakit po kailangan ng pirma ko kung ito ay tulong lamang?" tanong ni Larissa. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado sa kabila ng bagyong nagaganap sa kanyang loob. "Standard procedure." "Larissa, alam mo naman sa negosyo, lahat kailangang legal." Sagot ni Veronica. Ang kanyang ngiti ay hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. "Huwag mong sabihing tinatanggihan mo ang pagkakataong ito para sa mga batang iyon. After all, you're just a factory worker. Sino ka ba para maginarte? Utang na loob mo sa amin na binibigyan ka namin ng mukha sa publiko sa halip na ikulong ka sa pagnanakaw ng mga karton." Isang matinding pakiramdam ng pagduduwal ang naramdaman ni Larissa. Hindi dahil sa tsaa, kundi dahil sa paraan ng pagsasalita ni Veronica, ang parinig na puno ng insulto. Ang pagtrato sa kanya na tila isang asong pinalalayas matapos pakinabangan. Dahan-dahang itinulak ni Larissa ang folder pabalik sa gitna ng lamesa. "Salamat po sa tsaa, Ma'am Veronica." Wika ni Larissa habang tumatayo ng tuwid. Pero ang tulong na may kapalit na pagsisinungaling ay hindi tulong. Iyan ay suhol. At ang pangarap ko para sa mga bata ay hindi mabibili ng pirma sa isang papel na magsasabing magnanakaw ako. Napatigil si Veronica. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namula. Ang perla sa kanyang leeg ay tila nagiging masikip sa galit. "You ungrateful brat. Do you have any idea what you're doing, Oppo?" "Ma'am, alam ko po kung ano ang ginagawa ko. Pinoprotektahan ko ang tanging bagay na hindi nyo kayang bilhin ang totoo." Sagot ni Larissa bago siya tumalikod at naglakad patungo sa elevator. Nang sumara ang pinto ng elevator, naiwan si Veronica na nanginginig sa galit. Dinampot niya ang tasa at buong lakas na inihagis ito sa pader. Ang porselana ay nagkadurog-durog. Ang tsaa ay humalo sa puting pintura ng pader. Tila isang maduming mantsa. Dinampot niya ang kanyang telepono at may tinawagan. "Marites," sigaw ni Veronica. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. "Burn it. Burn everything. Now," sa kabilang linya. Si Marites ay nakatayo na sa gilid ng isang madilim na eskinita sa Tondo. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang bote ng gaas at isang kahon ng posporo. Sa harap niya ay ang maliit na silid na pinagtataguan ni Larissa ng kanyang mga pangarap, ang mga laruang karton na handa nang ibigay sa mga bata. "Sophie." "Ma'am." Bulong ni Marites na may kasamang malupit na ngisi. Isang gasgas ng posporo ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dulo ng kahoy bago ito nahulog sa telang basang-basa ng langis. Ang langit sa ibabaw ng Tondo ay hindi na kulay itim. Isang nakapapansing kulay kahel ang lumalamon sa kadiliman.
Tila isang nagngangalit na halimaw na sumusuka ng usok sa kaitaasan. Habang papalapit si Luciana Larissa sa eskinita, ang amoy ng sunog na papel at kemikal na gaas ay sumalubong sa kanya. Mas masahol pa sa kahit anong amoy na naranasan niya sa loob ng pabrika. Tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang pagod sa kanyang mga binti ay napalitan ng isang nakababaliw na lakas. "Nay, Larissa, wag po. Masyado nang malakas ang apoy." Narinig niya ang sigaw ng mga kapitbahay. Ang ingay ng mga balde ng tubig na isinasalin sa nagbabagang kahoy. Ngunit wala siyang naririnig kundi ang mahapdi at mabilis na paglamutak ng apoy sa kanyang munting silid. Doon, sa loob ng silid na iyon, naroon ang lahat. Ang mga kotseng karton na handa na para sa kaarawan ni Benben, ang mga manikang papel na pinagpuyatan niya para sa mga batang lansangan, at ang pinakamahalaga sa lahat ang nag-iisang larawan ni Myla. Ang litrato ng anak ko. Ang litrato ng anak ko, ang hiyaw ni Larissa. Isang tunog na tila nang gagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Sinubukan niyang sumugod sa gitna ng naglalagablab na pintuan. Ngunit ilang malalakas na braso ang humila sa kanya pabalik. Ang init ay tila humahagupit sa kanyang balat. Sinusunog ang kanyang mga pilik mata. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa kahit anong paso. Mula sa di kalayuan. Sa anino ng isang poste ng kuryente. Nakita niya si Marites. Ang supervisor ay nakasandal. Ang kanyang mukha ay bahagyang naliliwanagan ng apoy. At may hawak siyang panyo na itinakip sa kanyang ilong upang hindi maamoy ang usok. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Tila sinasabi sa bawat kislap ng apoy, "Ito ang halaga ng pagsuway mo." Hindi nakayanan ni Larissa ang bigat ng katotohanan. Napaluhod siya sa putikang eskinita. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa maduming lupa habang pinapanood ang kanyang mundo na nagiging abo. Sa gitna ng nagbabagang silid, nakita niya ang isang bagay. Ang maliit na kuwadro na gawa sa makapal na karton ang huling alaala ni Myla ay unti-unting kinakain ng apoy. Ang mukha ng kanyang anak sa larawan, ang mga mata nitong puno ng pangarap, ay unti-unting nangungulubot sa tindi ng init. Hanggang sa maging itim na abo at liparin ng hangin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa pandinig ni Larissa. Ang mga sigaw ng mga tao. Ang tunog ng nagigibang dingding. Ang lahat ay tila nawala. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang hininga mabigat. Mainit. At puno ng lason. Lumipas ang mga oras. Ang apoy ay naging mga baga na lamang. At ang usok ay naging manipis na ulap na bumabalot sa guho. Nanatiling nakaluhod si Larissa. Ang kanyang uniforme ay puno ng uling. Ang kanyang mga kamay ay may mga pasong hindi niya nararamdaman. Dahan-dahan siyang lumapit sa gitna ng abo. May nakita siyang isang maliit na bagay. Isang piraso ng karton na hindi lubusang natupok. Ito ay ang gulong ng isang maliit na sasakyang karton. Maitim at may bakas ng uling. Ngunit nananatili pa ring buo ang hugis. Dinampot niya ito. Ang baga ay mainit pa. Bumabaon sa kanyang palad. Ngunit hindi niya binitawan. Sa sandaling iyon, ang luha na kanina pa pinipigilan ay hindi pumatak. Ang kanyang mga mata ay naging tuyo. Tila ang lahat ng tubig sa kanyang katawan ay nasingaw na ng apoy. Isang pares ng mamahaling sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Hindi kasing talim ng kay Veronica. Ngunit may bigat ng kapangyarihan. Inangat ni Larissa ang kanyang ulo at nakita si Don Emilio Soriano, nakatayo sa gitna ng guho. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi mabasa pagsisisi. Gulat. O marahil ay isang huli ng pagkamulat. Larissa. Ang tanging nasabi ni Emilio. Ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Larissa. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang likod ay tuwid na tila isang kable ng bakal. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Wala na ang pagiging biktima. Ang tanging natira ay isang malamig at matalim na determinasyon. Don Emilio. Vika ni Larissa. Ang boses ay kasing lamig ng bangkay. Salamat sa pagdating. Gusto ko pong makita niyo ito.
Gusto kong makita nyo ang abo ng mga pangarap na itinuring nyo at ng asawa nyo na basura. Itinaas ni Larissa ang maliit at sunog na gulong ng karton. Sinunog nyo ang silid ko. Sinunog nyo ang huling alaala ng anak ko. Pero nakalimutan nyo po ang isang bagay. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ng bilyonaryo. Ang abo ay hindi namamatay. Ito ay sumasama sa hangin. Pumapasok sa bawat hininga nyo. At sisiguraduhin kong lalasunin ito ang bawat sandali ng katahimikan nyo hanggang sa makuha ko ang hustisya. Hindi nakapagsalita si Emilio. Pinanood niya ang paglalakad ni Larissa palayo sa guho. Bitbit ang isang maliit na piraso ng sunog na karton. Ang babaeng dati ay yumuyuko sa bawat utos. Ngayon ay naglalakad na tila isang reyna sa gitna ng sarili niyang pagkawasak. Simula ngayong gabi, ang laban ay hindi na tungkol sa paggawa ng laruan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagong sarili na hinding-hindi na muling masusunog ng kahit anong apoy. Ang amoy ng abo ay tila naging bahagi na ng balat ni Luciana Larissa. Kahit anong kuskus niya gamit ang murang sabon sa pampublikong banyo malapit sa tondo, ang malansang amoy ng sunog na plastik at hininga ng kamatayan ay nananatiling nakakapit sa kanyang buhok. Pumasok siya sa pabrika nang sumunod na araw na tila isang multong naglalakad sa ilalim ng nagbabagang araw. Ang kanyang uniforme ay gusot. May mga mantsa ng uling sa laylayan. Ngunit ang kanyang likod ay tuwid, mas matuwid pa, sa mga bakal na haligi ng bodega. Ang mga katrabaho niya ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na lumapit. Larissa, bakit ka narito? Ang boses ni Marites ay hindi na kasing talim ng dati. May halong kaba sa kanyang tono nang makita ang hitsura ni Larissa. Ang supervisor ay napaatras ng bahagya nang tumingin sa kanya. Ang babaeng kagabilang ay pinanood niyang mawalan ng lahat. Narito ako para magtrabaho. Ma'am, sagot ni Larissa. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Tila isang makinang de kuryente na walang emosyon. Sabi niyo po kagabi, kailangan kong mag-overtime para sa utang na loob ko sa kumpanya. Narito na po ako. Pero, ang bahay mo. Ang balita ko ay, hindi matapos ni Marites ang kanyang sasabihin. Wala na po akong bahay. Wala na rin akong mga larawan. Kaya wala na rin akong dahilan para magmadaling umuwi. Lumapit si Larissa ng isang hakbang. Ang amoy ng sunog na dumidikit sa kanya ay tila isang lason na pilit na ipinalalasap niya kay Marites. Kaya ibigay niyo na sa akin ang lahat ng trabahong gusto niyo. Ibigay niyo na rin ang mga papel na kailangan kong ayusin. Sa loob ng buong shift. Hindi huminto si Larissa. Binuhat niya ang pinakamabibigat na kahon nang hindi nagrereklamo. Inayos niya ang mga logbook ng mga shipping container na dati ay hindi niya pinapakialaman. Ngunit sa bawat pahinang kanyang nililipat, ang kanyang mga mata ay hindi lamang nagbabasa, siya ay nagmamasid. Napansin niya ang mga discrepancy sa timbang ng mga kargamento. May mga container na nakalista bilang donations, ngunit may mga pirma ng mga pribadong buyer sa ibang bansa. Naalala niya ang sinabi ni Veronica tungkol sa Soriano Foundation. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tinitingala nilang kawanggawa ay isa palang malaking takip para sa isang maruming negosyo. Larissa. Isang boses ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Si Aturi, Rafael Cruz, ay nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang anino ay mahaba sa sahig ng warehouse. May dala siyang isang tasa ng mainit na kape. Ngunit hindi ito tinanggap ni Larissa. I saw what happened last night. Mahinang wika ni Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala na hindi mo malaman kung tunay o bahagi lamang ng kanyang tungkulin bilang abogado. Don Emilio is devastated. He wants to help you find a place to stay. Sabihin niyo kay Don Emilio, huwag na niyang pagurin ang sarili niya. Sagot ni Larissa habang patuloy na binibilang ang mga kahon. Ang kailangan ko ay hindi bahay. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Bakit ang daming donasyon na lumalabas sa warehouse na ito pero walang nakakarating sa tondo? Napatigil si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa likod ng kanyang salamin. How did you?
Hindi ako bulag. Attorney, maaaring mahirap lang ako. Pero alam ko kung paano magbilang. Hinarap siya ni Larissa. Sa kanyang bulsa, hinawakan niya ang sunog na gulong ng karton na tila isang anting-anting. Tell me, Attorney, are you here to protect the Sorianos? Or are you here to protect the law? Because right now, the law in this factory smells like gasoline and burnt dreams. Hindi nakasagot si Rafael. Tumingin siya sa paligid upang siguraduhing walang nakikinig bago siya muling lumapit kay Larissa. Meet me at the back of the logistics gate after your shift. Bulong ni Rafael. Bring the logbook from October. I will show you where the money goes. Umalis si Rafael ng mabilis. Iniwan si Larissa sa gitna ng ingay ng mga forklift. Alam ni Larissa na ito ay isang panganib. Maaaring bitag ito ni Veronica. O maaari ring ito ang unang biyak sa pader na nagtatago ng kanilang mga kasalanan. Habang nagtatrabaho, naramdaman ni Larissa ang isang matalas na tingin mula sa itaas. Sa balcony ng opisina, nakatayo si Don Emilio. Hindi siya gumagalaw. Tila isang rebultong bato na pinapanood ang bawat galaw ni Larissa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Larissa. Tiningnan niya pabalik ang bilyonaryo. Isang tingin na puno ng hamon. Siya na ngayon ang apoy. At sisiguraduhin niyang bawat dokumentong hahawakan niya ay magiging mitsa ng pagsabog ng kanilang kaharian. Nang matapos ang shift, dahan-dahang kinuha ni Larissa ang logbook ng October at itinago ito sa ilalim ng kanyang kupas na kapote. Ang bigat ng libro ay tila bigat ng isang armas. Habang naglalakad siya patungo sa likod ng gate, narinig niya ang isang pamilyar na tawa mula sa parking lot. Si Veronica Soriano, suot ang isang bagong kulay na bestida, ay masayang nakikipag-usap sa mga reporter tungkol sa susunod na charity event ng kumpanya. Larissa, tawag ni Veronica nang makita siya. Lumapit ang ginang. Ang boses ay puno ng mapanait na tamis. I heard about the fire. What a tragedy. Here. Take this. Buy yourself some decent clothes. Inabot ni Veronica ang 1,000 pisong papel. Pinanood ng mga reporter ang bawat galaw. Ang mga kamera ay handa nang kumuha ng litrato ng kabaitan ng senyora. Tiningnan ni Larissa ang pera. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Veronica. Salamat po. Ma'am. Vika ni Larissa. Kinuha niya ang pera. Ngunit sa halip na itago ito, ginamit niya ito upang punasan ang uling na nasa kanyang kamay. Bago niya ito ibinalik na madungis at lukot sa palad ng nagulat na si Veronica. Pero mas kailangan niyo po ito. Mukhang marumi po ang mga kamay niyo. Ang katahimikan sa parking lot ay tila isang pagsabog. Ang dilim sa likod ng logistics gate ay tila isang malaking kumot na nagtatago ng mga lihim na hindi kayang sikatan ng araw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang pundi na fluorescent light na kumukurap-kurap. Lumilikha ng mga aninong tila sumasayaw sa bawat paghinga ng gabi. Naroon si Ati, Rafael Cruz. Nakasandal sa kanyang itim na sasakyan. Ang kanyang postura ay hindi na kasing tatag ng dati. Tila may mabigat na pasaning nakapatong sa kanyang mga balikat. Nang makalapit si Larissa, inabot niya ang isang maliit na tablet. Tingnan mo ito. Larissa. Bulong ni Rafael. Ang amoy ng malamig na gabi ay humahalo sa amoy ng lumang papel mula sa logbook na hawak ni Larissa. Ang Soriano Charity Foundation ay hindi nagpapadala ng tulong. Ang mga donasyon na nakikita mong lumalabas sa warehouse ay mga mamahaling tela at kagamitan na ipinuspuslit ni Veronica patungo sa kanyang mga pribadong butik sa ibang bansa. Ang mga bata sa tondo, sila ay ginagamit lamang na dekorasyon sa mga dokumentong ito. Pinanood ni Larissa ang bawat numero. Bawat pirma ni Veronica na tila mga bakas ng maduduming paa sa isang maputing tela. Ang bawat pisong ninakaw ay katumbas ng isang gamot na hindi na ibigay. Isang pagkaing hindi nakain. At isang laruang hindi kailanman nahawakan ng mga bata. Bakit mo ito ginagawa? Attorney, tanong ni Larissa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim sa kabila ng pagod. Bakit mo isinasakripisyo ang posisyon mo para sa isang katulad ko?
Huminga ng malalim si Rafael. Tumingin sa malayo kung saan nakatayo ang dambuhalang gusali ng Soriano Logistics. Dahil pagod na akong maging bahagi ng isang kasinungalingan, at dahil nakita ko kung paano mo tiningnan ang sunog na gulong na iyon kagabi, hindi iyon tingin ng isang talunan. Iyon ay tingin ng isang taong handang sumunog ng isang kaharian para sa hustisya. Samantala, sa itaas na palapag, sa loob ng isang opisina na balot ng marangyang katahimikan, nakatayo si Don Emilio. Hindi siya nagsindi ng ilaw. Ang tanging liwanag ay ang mula sa mga ilaw ng lungsod na tumatagos sa malaking bintanang salamin. Sa kanyang lamesa, naroon pa rin ang maliit na sasakyang karton na ginawa ni Larissa. Hinawakan niya ang marupok na sining. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na ang katahimikan ay sapat na upang mapanatili ang kanyang dangal. Ngunit habang pinapanood niya si Larissa mula sa kanyang bintana, isang maliit na bulto sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang isang matinding liit. Siya, na may bilyon-bilyong piso, ay walang lakas ng loob na harapin ang sarili niyang asawa. Habang ang babaeng ito, na nawalan na ng lahat, ay nananatiling nakatayo ng tuwid. Ang aking legacy ba ay binuo sa abo ng mga pangarap ng iba? Isang basag na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay tila isang makinang kinakalawang. Pilit na tumitibok sa gitna ng pagsisisi. Dinampot ni Emilio ang kanyang telepono. Rafael, wika niya nang sagutin ng abogado ang tawag. Ibigay mo sa kanya ang lahat. Ang password ng main server. Ang mga record ng shipping sa Singapore. Lahat. Huwag mo siyang hahayaang lumaban ng mag-isa. Hindi alam ni Larissa na sa sandaling iyon, ang kanyang pinakamalakas na kalaban ay naging kanyang pinakatahimik na kakampi. Kinabukasan, ang tensyon sa loob ng pabrika ay tila isang kable na malapit ng maputol. Sinubukan ni Marites na gipitin si Larissa sa huling pagkakataon. Larissa, nawawala ang isang mamahaling component sa assembly line. Siguradong ikaw ang kumuha dahil kailangan mo ng pera, pampagawa ng barong-barong mo, sigaw ni Marites sa harap ng lahat ng manggagawa. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, kinuha ni Larissa ang kanyang lumang cellphone at pinindot ang play. Ang boses ni Marites mula sa isang lihim na usapan noong nakaraang gabi ay umalingaw-ngaw. Malinaw at tuso. Habang inuutusan ng isang tauhan na itago ang component sa locker ni Larissa, ang buong assembly line ay natahimik. Ang mga mukha ng mga manggagawa na dati ay puno ng takot ay unti-unting napalitan ng galit. Ang magnanakaw po, Ma'am Marit, ay hindi ang kumukuha ng gamit. Vika ni Larissa. Ang boses ay kasing talim ng isang pang-ahit. Ang magnanakaw ay ang kumukuha ng pagkakataon ng mga taong walang laban. Hindi nakapagsalita si Marites. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang tunog ng isang marangyang kampana ay narinig mula sa mga speaker ng kumpanya. Ito ang hudyat para sa lahat ng mga ehekutibo. Ang mga gintong imbitasyon para sa engranding gala ni Veronica Soriano na may temang para sa mga bata ay opisyal na ipinamahagi. Tiningnan ni Larissa ang imbitasyong hawak ni Marites. Ang larawan sa harap ay ang kanyang sariling mga kamay na may hawak na laruang karton. Isang larawang kinuha nang walang pahintulot upang magsilbing maskara ng kanilang kasamaan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Larissa. Ang entablado ay handa na. Ang mga ilaw ay nakatutok na sa tamang direksyon. At sa pagkakataong ito, hindi siya ang magiging biktima sa palabas ni Veronica. Siya ang magiging katotohanang sisira sa lahat ng kanilang ilusyon. Ang amoy ng mga sariwang liryo ay bumabalot sa dambuhalang bulwagan ng Manila Diamond Hotel. Isang halimuyak na tila naglalayong itago ang anumang bahid ng dumi sa mundo. Ang mga kristal na baso ay kumikinang sa ilalim ng mga lila at gintong ilaw. Habang ang mahinang himig ng mga biolin ay nagbibigay ng isang mapayapang pakiramdam, isang huwad na kapayapaan. Nakatayo si Veronica Soriano sa gitna ng entablado. Ang kanyang bestida ay kulay pilak. Tila mga kaliskis ng isang magandang ahas. Sa likod niya, isang dambuhalang litrato ni Larissa ang nakapaskil sa LED screen.
Ngunit ang mukha nito ay inayos sa paraang magmukhang kaawa-awa at nagpapasalamat. Today, we are not just launching a fund. We are launching hope. Wika ni Veronica sa harap ng mga nagkikinangang lente ng mga kamera. Nakita ko ang paghihirap ng ating mga manggagawa, gaya ni Larissa. And it broke my heart. Kaya naman, ang Soriano Foundation ay nangangakong magtatayo ng isang state-of-the-art facility para sa mga bata ng Tondo. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ang bawat pagtama ng mga palad ng mga elitista ay tila isang sampal sa mukha ng katotohanan. Sa likod ng entablado, sa madilim na pasilyo kung saan ang mga waiter lamang ang dumadaan, nakatayo si Luciana Larissa. Hindi siya nakasuot ng gown. Suot niya ang kanyang pinakamalinis na uniforme sa pabrika, na may bakas pa rin ng bahagyang pagkakapaso sa manggas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang folder na ibinigay ni Rafael. Sigurado ka na ba rito? Larissa, bulong ni Rafael sa kanyang tabi. Once you step out there, there's no turning back. Gagamitin nila ang lahat ng kapangyarihan nila para durugin ka. Hinarap siya ni Larissa. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng awa. Attorney, sinunog na nila ang lahat ng mayroon ako. Wala na silang pwedeng durugin kundi ang mga kasinungalingan nila. Sa gitna ng talumpati ni Veronica, biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng bulwagan. Ang tuyot na tunog ng mga hakbang ni Larissa sa makintab na sahig ay bumasag sa ritmo ng mga biolin. Ang lahat ng ulo ay lumingon. Ang mga reporter ay tila mga gutom na hayop na agad na itinutok ang kanilang mga kamera sa babaeng hindi kabilang sa karangyaan ng gabing iyon. Napatigil si Veronica. Ang kanyang ngiti ay nanigas. Tila isang lamat sa isang mamahaling florera. Larissa, what are you doing here, God? Paki-assist ang ating guest. Masyado siyang naging emosyonal marahil. Ngunit hindi natinag si Larissa. Naglakad siya hanggang sa paanan ng entablado. Ma'am Veronica, ituloy niyo po ang inyong kwento. Wika ni Larissa. Ang boses ay hindi sumisigaw ngunit umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid dahil sa mikroponong nakabukas. Ikwento niyo po kung paano niyo tinutulungan ang mga bata sa pamamagitan ng pagpupuslit ng mga tela sa ibang bansa. Ikwento niyo rin po kung gaano kabilis tumupok ang apoy sa mga laruang karton na gawa ng isang inang walang ibang hangad kundi ang makita silang nakangiti. You're insane, umalis ka rito, sigaw ni Veronica. Ang kanyang sopistikadong boses ay nagsimulang mabasag. Inilalabas ang tunay na tindi ng kanyang galit. Attorney Rafael, pakipindot ang buton. Mahinahong utos ni Larissa. Sa isang iglap, ang LED screen na nagpapakita ng mukha ni Larissa ay nagbago. Hindi na ito ang edited na larawan. Ito ay ang record ng shipping invoices na may lagda ni Veronica. Kasunod nito ay ang video mula sa dashcam ng isang sasakyan, ang video kung saan malinaw na nakita si Marites na nagsisindi ng apoy sa dampa ni Larissa habang tumatawag sa telepono. Burn it. Burn everything. Now, ang boses ni Veronica ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. Malinaw at nakakapangilabot. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan bago ito napalitan ng gulo. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama kay Veronica. Ang ginang na kanina ay tila isang reyna. Ngayon ay tila isang kriminal na nasukol sa sarili niyang palasyo. Hindi totoo yan. Fake news yan, hiyaw ni Veronica. Ang kanyang mga kamay ay pilit na tinatakpan ang screen. Ngunit huli na. Ang kanyang maskara ay hindi lamang nahulog. Ito ay nagkadurog-durog sa harap ng buong bansa. Tiningnan ni Larissa ang nagkakagulong mga tao. Pagkatapos ay tumingin siya sa balcony kung saan nakatayo si Don Emilio. Ang bilyonaryo ay dahan-dahang tumango sa kanya. Isang pagkilala sa katapangang hindi niya kailanman nagkaroon. Lumapit si Larissa sa mikropono sa huling pagkakataon. Ang mga bata po sa Tondo ay hindi nangangailangan ng inyong facility na gawa sa nakaw na pera. Wika ni Larissa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Ang kailangan nila ay ang katotohanan. At ngayong gabi,
Ang katotohanan ang siyang tanging laruang hindi nyo kayang sunugin. Itinapon ni Larissa ang kanyang folder sa gitna ng entablado, ang huling mitsa na magpapasabog sa imperyo ng mga Soriano. Ang bawat flash ng mga kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa tuyot na balat ni Veronica Soriano. Ang bawat tanong ng mga reporter ay naging tila mga patalim na humihiwa sa kaniyang telon ng kasinungalingan. Wala nang musika ng biolin, ang tanging naririnig sa buong bulwagan ay ang kaniyang mabilis at humihingal na paghinga, na humahalo sa amoy ng malamig na pawis at nasisirang pag-asa. Hindi ito maaari, sabotahe ito, Emilio. Do something, hiyaw ni Veronica. Ang kaniyang boses ay tila isang kaskas ng yero sa semento. Wala na ang dating tamis at autoridad. Dahan-dahang lumapit si Don Emilio sa gilid ng entablado. Ang kaniyang mukha ay tila isang malalim na lawa, tahimik, ngunit mapanganib. Tumingin siya sa kaniyang asawa. Hindi nang may galit, kundi nang may matinding pagkapahiya. Tapos na ang palabas. Veronica. Ang wika ni Emilio. Sapat na malakas para marinig ng mga mikroponong nakabukas. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, pangalan, yaman, at tiwala. Pero ginamit mo ang mga ito para sunugin ang pangarap ng isang inang wala namang ibang hangad kundi ang magmahal. You didn't just burn her toys, Veronica. You burned the soul of this family. Emilio. No, huwag kang maniwala sa kanila. Ngunit huli na ang lahat. Dalawang lalaking nakauniporme ng National Bureau of Investigation ang pumasok sa bulwagan. Ang tuyot na tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay naghudyat ng pagtatapos ng kabanata ng karangyaan ni Veronica. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Veronica na sugurin si Larissa. Ang kaniyang mga kuko na may mamahaling manicure ay tila mga kuko ng isang halimaw na gustong kumalmot. Ngunit huminto siya nang makita ang mga mata ni Larissa. Wala siyang nakitang takot doon. Ang nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang pagkawasak. Sa isang marahas na paggalaw, natabig ni Veronica ang dambuhalang flower arrangement sa gilid ng entablado. Ang klorera ay nagkadurog-durog, at ang tubig nito ay humalo sa kaniyang pilak na bestida, tila isang maduming putik, sa kaniyang pagpupumiglas. Ang kaniyang suot na perlas na kwintas ay naputol. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani nang marinig ang tunog ng mga butil ng perlas na nagkakalat at tumatalbog sa sahig. Isa-isa silang gumulong, nawawalan ng halaga. Hiyang-hiya sa liwanag hustong tulad ni Veronica. Ang bawat butil ay tila mga luhang hindi niya kailanman iniyak para sa mga bata sa Tondo. Luciana Larissa Monteverde. Wika ng isa sa mga opisyal. Salamat sa iyong kooperasyon, Ma'am Veronica. Sumama po kayo sa amin sa presinto para sa formal na investigasyon tungkol sa arson at misappropriation of funds. Samantala, sa isang madilim na sulok ng pabrika, nadatnan ng mga pulis si Marites. Wala na ang kaniyang mapagmataas na postura. Nakaupo siya sa sahig ng kaniyang maliit na opisina. Nanginginig habang hawak ang isang bag na puno ng mga itinagong logbook. Ang bawat hakbang ng mga autoridad ay tila isang hatol ng kamatayan sa kaniyang munting kapangyarihan. Nang ilabas si Veronica sa bulwagan, nakaposas ang kaniyang mga kamay na kanina lang ay mayabang na humahawak sa tsaa. Ang kaniyang buhok ay gulo-gulo. Ang kaniyang mukha ay puno ng uling mula sa pagkabura ng kaniyang makeup. Ang mga reporter na dati ay kaniyang binabayaran upang purihin siya. Ngayon ay siya ng kaniyang pinakamalaking kaaway. Tumayo si Larissa sa gitna ng entablado. Pinapanood ang paglisan ng babaeng sumira sa kaniyang buhay. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan sa paraang inaasahan niya. Ang naramdaman niya ay isang malalim na paghinga, isang paglabas ng hangin na matagal nang nakakulong sa kaniyang dibdib. Lumapit si Don Emilio sa kanya. Inabot niya ang isang sobre. Ngunit muling umiling si Larissa. Hindi ko po kailangan ang inyong pera, Don Emilio. Wika ni Larissa. Ang kaniyang boses ay may bagong lakas. Ang hustisya ay hindi isang transaksyon. Ngayong gabi, nakuha ko na ang kailangan ko. Ang marinig ang katotohanan na umalingaw-ngaw sa silid na ito ay sapat na para makatulog ako ng mahimbing.
Tinalikuran ni Larissa ang karangyaan ng Diamond Hotel. Lumakad siya palabas. Hindi na isang biktima, kundi isang babaeng nakatayo sa sarili niyang mga paa. Sa labas, ang hangin ay hindi na amoy sunog. Ang amoy ng paparating na ulan ay nagdadala ng pangako ng paglilinis. Dahil sa bawat abong na iwan ng apoy, may isang bagong pangarap na handang sumibol. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga barong-barong sa tondo ay tila isang banayad na haplos sa mukha ni Luciana Larissa. Wala na ang nakakasulasok na amoy ng gaas at sunog na karton. Ang hangin ay may kasariwaan ng bagong ligo na umaga. Sa kaniyang mga kamay, hindi na uling ang nakakapit, kundi ang halimuyak ng bagong tabas na kahoy at amoy ng sariwang pintura. Ilang linggo na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ng mga Soriano. Ang mga balita tungkol sa pagkakakulong ni Veronica at ang pagbagsak ng kaniyang mga negosyo ay tila mga aninong lumilipas na lamang sa pandinig ni Larissa. Hindi na siya nakikinig sa radyo. Hindi na rin niya binabasa ang mga pahayagan. Ang kaniyang mundo ay nakatuon na sa isang maliit na bakanteng lote na kaniyang inuupahan, isang lugar kung saan ang bawat sulok ay amoy pag-asa. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay naging hudyat ng pagdating ng isang taong bahagi na ng kaniyang nakaraan. Bumaba si Don Emilio Soriano. Suot ang isang simpleng barong. Ang kaniyang mukha ay tila nabawasan ng bigat, ngunit may bakas pa rin ng malalim na pagsisisi. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Larissa. Naabala sa pagpapakinis ng isang maliit na kabayong kahoy. Larissa. Ang tawag ni Emilio. Ang kaniyang boses ay wala na ang dating autoridad ng isang amo, kundi ang panginginig ng isang taong naghahanap ng kapatawaran. Don Emilio. Sagot ni Larissa habang hindi tinitigilan ang kaniyang ginagawa. Naliligaw po ba kayo? Hindi. Larissa. Narito ako dahil may dala akong magandang balita. Inabot ni Emilio ang isang makapal na folder. Nagpulong ang Board of Directors. Dahil sa nangyari, nais nilang ibigay sa iyo ang pamumuno ng Soriano Children's Center. Ikaw ang magiging mukha ng aming bagong advokasya. Magkakaroon ka ng sariling opisina, malaking sahod, at lahat ng kagamitang kailangan mo para sa iyong mga laruan. You will be a hero. Larissa. A symbol of resilience. Tumigil si Larissa sa kaniyang ginagawa. Tiningnan niya ang folder. Pagkatapos ay tumingin siya sa kaniyang mga kamay, ang mga kamay na dumaan sa apoy, na kumatay sa mga karton, at yumakap sa abo ng kaniyang anak. Simbolo mahinang wika ni Larissa. Isang mapait ngunit marangal na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Don Emilio, ang hirap po sa inyong mga nasa itaas. Ang tingin nyo sa bawat sakit ay kailangang magkaroon ng kaukulang presyo. Gusto nyo akong gawing simbolo para malinis ang pangalan nyo. Gusto nyo akong bigyan ng opisina para makatulog kayo ng mahimbing sa gabi. Hindi sa ganoon. Larissa, gusto naming bumawi. Ang tunay na pagbawi po ay hindi ibinibigay sa harap ng mga kamera. Putol ni Larissa habang dahan-dahang tumatayo. Salamat po sa alok nyo. Pero hindi ko kailangan ang inyong posisyon. Hindi ko kailangan ang inyong foundation. Ang gusto ko ay ang kalayaang gawin ang gusto ko ng walang nakamasid na Board of Directors o PR team. Kinuha ni Larissa ang kaniyang lumang ID mula sa kaniyang bulsa, ang ID na may pangalang Logistic Packer. Inilapag niya ito sa ibabaw ng folder ni Emilio. Ipinasa sa uli ko na po ang aking posisyon sa inyong kumpanya. Hindi na ako manggagawa nyo. At hindi rin ako magiging reyna ng inyong foundation. Ako ay si Larissa. Isang inang gagawa ng mga laruan para sa mga batang walang kahit na ano. Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Napatitig si Emilio sa ID. Naramdaman niya ang isang matinding hiya na mas masakit pa sa kahit anong sampal. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang maliit na tao na maaari niyang mabili o mautusan. Paano ang mga bata? Paano ang pangarap mo? Tanong ni Emilio. Ang pangarap po ay hindi kailangang maging dambuhala. Sagot ni Larissa habang itinuturo ang maliit na XAPF na mga bata na naghihintay sa labas ng kaniyang bakuran. Bawat piraso ng karton na muling mabubuo.
bawat kahoy na makukulayan. Doon ko itatayo ang sarili kong kaharian. At sa pagkakataong ito, walang makakasunog nito dahil hindi ito gawa sa yaman, kundi sa pag-ibig. Tumalikod si Larissa at bumalik sa kaniyang paggawa. Ang tuyot na tunog ng kaniyang papel de liha sa ibabaw ng kahoy ay naging kaisa ng awit ng mga ibon sa paligid. Pinanood ni Emilio ang paglayo ni Larissa. Sa gitna ng dumi at hirap ng tondo, nakita niya ang isang liwanag na hindi kayang tapatan ng kahit anong aranya sa kaniyang mansyon. Ang kalayaan ay may sariling amoy-amoy ng pawis, kahoy, at katotohanan. At habang papalayo ang kaniyang sasakyan, alam ni Emilio na ang babaeng iniwan niya ay mas mayaman pa sa kaniya sa lahat ng aspeto. Dahil si Larissa ay hindi na kailanman muling titingin sa kaniyang sarili bilang isang basura, lumipas ang 6 na buwan. At ang hangin sa isang maliit na kanto ng tondo ay hindi na nagdadala ng amoy ng lason at usok. Sa halip, ang hanging nanggagaling sa dagat ay humahalimuyak ngayon ng amoy ng sariwang pandan mula sa mga tindera sa labas. At ang tuyot ngunit malinis na amoy ng mga bagong dating na recycled paper. Sa tapat ng isang maliit ngunit maliwanag na gusaling gawa sa kawayan at semento, nakasabit ang isang simpleng karatula, pangarap ng bata, paggawaan ng laruan. Sa loob, ang bawat sulok ay punong-puno ng buhay. Ang tunog ng mga gunting na humahati sa makakapal na karton ay tila isang ritmo ng pag-asa. Ang bawat pagtulo ng pandikit at ang banayad na hagod ng pinsel sa mga ibabaw ng papel ay lumilikha ng isang musikang tanging ang mga taong nakaranas ng pagkawasak ang makakaunawa. Nakatayo si Luciana Larissa sa gitna ng silid. Pinagmamasdan ng isang grupo ng mga kabataang dating nagkakalkal ng basura, na ngayon ay masusing bumubuo ng isang dambuhalang kastilyo mula sa mga itinapong kahon ng sapatos. Wala na ang kalyo ng hirap sa kaniyang mga mata. Ang kaniyang balat ay may malusog na ningning. At ang kaniyang mga kamay, bagaman may mga peklat pa rin ng nakaraan, ay tila mga kamay ng isang manghahabi ng mga himala. Isang puting truck ang huminto sa labas. Hindi ito truck ng basura. At hindi rin ito ang marangyang sasakyan ni Don Emilio. Ito ay isang truck na puno ng mga dekalidad na kagamitan at mga scrap material na galing sa iba't ibang pabrika sa Pasig. Bumaba ang driver at inabot ang isang maikling liham kay Larissa. Walang pangalan ng kumpanya, walang pirma ng Soriano. Ngunit alam ni Larissa ang amoy ng mamahaling tinta sa papel ito ay mula kay Emilio. Ang liham ay hindi nag-aalok ng posisyon o kapangyarihan. Nakasulat lamang doon ang 4 na salitang nagpabago sa kaniyang pagtingin sa lalaking dati niyang kinatakutan. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano muling maging tao. Ngumiti si Larissa at itinabi ang liham sa kaniyang bulsa. Katabi ng maliit at sunog na gulong ng karton na kaniyang itinabi mula sa apoy. Ang gulong na iyon ay hindi na simbolo ng kaniyang pait. Ito ay nagsisilbing mitsa ng kaniyang lakas. Isang paalala na ang lahat ng nadurog ay maaaring mabuo muli. Sa ibang anyo. Sa mas matibay na paraan. Nay, Larissa, tingnan niyo po, lumilipad na isang maliit na batang babae na may suot na pigtails gaya ni Myla. Ang tumatakbo patungo sa kanya. Hawak nito ang isang saranggola na gawa sa makukulay na balat ng candy at manipis na karton. Ang bawat paghila ng bata sa PC ay tila isang pag-angat ng kaluluwa ni Larissa patungo sa kalangitan. Sa sandaling iyon, tila narinig ni Larissa ang isang malambot na tawa sa kaniyang pandinig. Isang tawa na tila simoy ng hangin. Tila haplos ng isang anghel. Nay, ang ganda. Tumingin si Larissa sa asul na kalangitan. Ang araw ay hindi na nakakapaso. Ito ay nagbibigay na ng init na nakakagaling. Alam niya na sa bawat laruang kaniyang nabubuo, sa bawat batang kaniyang napapangiti, ay naroon ang kaniyang anak. Ang kaniyang pangako ay hindi napako sa abo. Ito ay lumipad. Naging bahagi ng hangin. At naging hininga ng libu-libong mga pangarap. Wala na si Veronica Soriano sa kaniyang isipan. Ang mga selda ng bilangguan ay sapat na parusa para sa isang pusong hindi marunong magmahal.
Ang kaniyang mundong dati ay binuo sa basura ay isa na ngayong kaharian ng mga bituin na gawa sa papel. Dahil ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga vault ng bangko, kundi sa mga kamay na marunong bumuo mula sa wala. At sa pusong marunong maghilom sa gitna ng dusa. Ibinaba ni Larissa ang kaniyang tingin sa mga bata. Kinuha ang isang piraso ng karton at sinimulan ang kaniyang panibagong obra. Ang bawat hiwa, ang bawat tupi ay isang panalangin. At sa tondo, ang basura ay hindi na basura. Ito ay simula ng isang kwentong hindi na muling matatapos sa luha.